So we would like to give you our pastor tonight. He will give us a spiritual message, Pastor Rolly Custodio. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mga ating nagsalita dito, lalo-lalo na si Mr. Bacani, advisor ng Balani, advisor ng Section 2. Actually, he is one of my favorites sa science. At salamat sa kanyang buhay dahil nandoon niya yung pagsuporta sa Cotabato City National Batch number 2. At tinanap ko ngayon, advisor namin. Pero we salute you, sir. You are here. At salamat sa nagbigay ng message, inspirational message. Maganda yung sinabi ni ating former valedictorian, si Maricel Cabanban. Ngunit ang pag-aralan po natin ay patungkol sa legacy. Kasi iniisip po natin na sa ating buhay, karamihan, iniisip natin yung legacy na ipamana natin sa ating mga anak ay tinatawag na money, property, o education. But we will go deeper right now. At binigyan ako ng 20 minutes. Actually, yung preaching 1 hour. 45 minutes to 1 hour. At we will, isa-summarize po natin. Isa-summarize natin, condense natin. Dadaanan ko para makita po natin yung tinatawag na legacy. At bago kong i-deliver ito yung message, Living a Lasting Legacy. Merong isang mananampalataya, girl siya. At sa kanyang buhay ay nabangga siya. Nasa ospital siya. Sabi niya, Lord, when her spirit go to heaven, Lord, bakit mo naman ako kinuha na? Sabi niya, pwede mo ba ako bigyan pa ng 40 years? Dagdag ng buhay, sabi niya, sabi ng Panginoon, o sige, bibigyan kita ng 40 years. Okay, ang ginawa niya sa loob ng hospital ay nagpa-nose lift siya, nagpa-life suction siya, medical treatment sa kanyang body, at lumabas siya. At pag lumabas siya after several months, nabanggaan sa ulit, namatay siya. Sabi niya, bakit Lord? Namatay na ako 3 buwan pa lang. Hindi ba binigyan mo ako ng 40 years? Sabi niya, is that you? I thought somebody was hit. Nga ako yun, Lord, sabi ko. Sabi ng Panginoon, nakuha niyo ba yung joke? Ganun po tayo sometimes tayo sa ating buhay ay makita po natin na we have to live naturally. Kasi pag mabuhay tayo naturally, ay makikita po ito ng ating mga anak. Kaya, I will define legacy, money or property bequeathed to another by will, or something handed down from ancestor or predecessor from the past. Legacy are rare or special gifts. Sabi, handed over from one person to another, from one generation to another generation. As believers, siguro tayo naniniwala naman tayo ng Diyos, no? Iba-ibang religion tayo dito. As believers, we have to live a lasting legacy of godliness. Yun ang importante sa buhay ng tao eh. Yung legacy of godliness. Iniisip kasi natin legacy by worldview. Pero ang pinapakita dito ngayon ng Panginoon ay legacy of godliness. There are 3 conditions for living a lasting legacy. Number 1 is maintaining godly character in conduct. Sabi dito, Proverbs chapter 22 verse 1, a good name, literally character, is rather to be chosen than riches, and loving favor rather than silver and gold. Kaya po natin makikita, sa panahon po natin ay gumagawa po tayo sa ating buhay, iba't ibang mga profession, iba-ibang mga business. But if you think about society today, we have a lack of vacuum of morality. Okay lang, pag gumawa ako, yan sabi nga dito, okay lang, pag if I sleep to another woman, anyway, there are many persons know that I am will profession surgeon. Okay lang, I will cheat in the profession. Kikita naman ako, magaling ako na attorney eh.
Okay lang, super salesman ako. Marami ako na produce na sales. Pero chinichit ko naman yung tax return ko. Kaya po nakikita po natin, gumagawa po tayo sa ating buhay na okay lang. Kasi majority ang gumagawa nito eh. Di ba? Noon, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, umiinom ako noon eh. Nanigarilyo. Yung kumita na ako after ng college, nang babae rin ako. Hallelujah. Praise the Lord. At nakita ko ito, iba't ibang business, iba't ibang bisyo, iba-ibang mga vices, hindi isa nakapagdulot ng kabutihan sa ating sarili. Kaya, naalala ko yung nasa high school natin, yung Badoy family. Actually, he is a brother of Rospi Badoy. And yung isa pa, yung panganay ninyo, anong pangalan? No. At saka yung isa pa, yung babae, sunod sa iyo. Si Philaine, naging member ako ng Psalm. Member at doon ako natuto. At sinalo ako ni Ramel Pausal at doon din ako natuto. Na-develop yung faith, pananalig ko sa Panginoon. Kaya ako ay nag-pursue na maglingkod sa Panginoon. Alam mo yung paglilingkod dito sa Pilipinas, nahihirapan yung mga pastor eh. Ibig sabihin, dahil kuripot yung mga member, hindi sila makapag-love gift. Sa Saudi Arabia naman, ay naglilingkod kami doon. Meron kami allowance bawat preaching namin. Pero hindi po namin kinukuha. Binibigay pa rin namin ng love gift. Sabi ko nga sa mga kamember namin doon sa Jesus is Lord Global Ministry, sabi, the Lord will not return in vain. Pag ikaw ay patuloy, naglilingkod sa Kanya at nakikita niya yung motive mo sa heart. Kaya makita po natin na according to Chuck Swindoll, sabi niya dito, the perception is that you can do this thing and still be a good believers of God or Christian. But the reality is you cannot do this thing as Christian and continue enjoying the Lord's blessing. I-shoot natin sabi doon, pag iniisip mo na gumagawa ka ng kasalanan, na hindi napapansin ng Panginoon, at in-expect mo, i-bless ka ng Lord, hindi mangyayari yun. Nahit po natin. Next, sabi dito, 2 Peter chapter 1, verse 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith, virtue, moral excellence, or character. Kailangan mahibabaw yung karakter mo sa inyong pamilya. Ang isang problema ng isang parent sa kanyang pamilya, yung hindi sa makita ng kanyang mga anak, good example eh. Kaya nakakalungkot. Di ba? Instead tayo yung parents na magbigay ng good example, tayo pa yung tumutulak sa anak natin. Bato-bato sa langit Sabi, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but as he which had called you is holy, so you be holy in all manner of conversation. Napakabuti na tayo ay we have to maintain our godly character para makita po ng ating mga anak na pag namatay ang papa or mama, the best yung papa ko at the best yung mama ko. Meron kang karakter na pinakita sa anak mo. We put a great amount of value on reputation, but there is a vast difference of reputation and character. Dahil ginagawa ko ito kasi nakakahiya sa kapwa-tao eh. Sira yung reputation ko. The most important is not reputation. The most important is what others say you. Hindi yun yung importante. One of the scholar named William Hershey Davis, he said, reputation is what you have made for, but character is what you are. Reputation makes for a moment, but character built for a lifetime. Sabi nito, reputation is what you have when you come to the community, but when you go out, character is when you go out from the community, what you have when you go out from the community. Reputation grows as like a mushroom, but character built like an oak tree. Character, what men say you when you are in tombstone, but reputation is what men say when you are in tombstone, but character, what the angels say when you are
in the throne of God. Character is what men say who you are, but reputation is what man says who you are, but character is what God who you are. Kaya napaka-importante yung conduct natin at character. Ito yung titingnan ng mga bata sa ating buhay bago tayo umalis. Your character will impact generational to come. Tingnan nyo pag ikaw ang parents na maganda ang karakter mo, mga apo mo magaganda rin. Sabi nila, there are two studies. One is Max Jokes. Max Jokes, he did not believe God. And his wife also did not believe God. Max Jokes, he has 1,029 descendants. And 600 died. Sabi na, with immature death. Sabi doon, 300 go to vice, nakulong sa mga vices, and he left $1 million. Sabi niya, grabe no. Pag ang tao pala ganun, yung descendant siya, 1,020. Look at one of the character named Jonathan Edward. He has 729 descendants. Sabi doon, 300 are preachers. Ibig sabihin, pastor yung 300, sabi doon. And 65 were college professors, 13 were university presidents, 6 authors, and 3 congressmen, and 1 vice president. That is Jonathan Edward. Kaya po natin makita, pag tayo pinamanaan natin yung ating mga anak ng magandang ugali, karakter, godliness character. There are 2 kinds of character. You will show human character, and you will show godliness character. Kaya makikita po natin na yung karakter na atin pinapakita sa ating mga anak, ito yung magdadala sa kanila, sa kanilang first generation, second generation, third generation, fourth generation. Kaya itong pagpunta natin dito, hindi ito aksidente. Hindi lang yung i-recall natin yung memories natin when we were makilala namin kayo ng lubusan between each other, kundi makikita po natin na ang Lord mayroong isang tinatawag na plan. He has a great plan. In this grand reunion, this is His great plan. Na maunawaan po natin, bago tayo pumanaw man, kasi po-forward na tayo After 10 years, 55 na tayo. After 10 years ulit, 60 plus na. Kaya, napaka-importante po ito. Hallelujah. Sabi dito, a good father will leave his imprint to his daughter or son for the rest of her life. Ang karakter mo magbibigay ng boost sa iyong mga anak. Magsisikap sa dahil nakikita niya yung godly character mo. Second conditions to have a lasting legacy is, at before that, there was a king named Jehoshaphat. If you read the Bible, Jehoshaphat, 2 Chronicles 17-36, he was the king na tinanggal niya lahat ng idol sa Israel at naging greatest king nga siya Kaya ito si Jehoshaphat, pag itinatayo mo, pinapakita mo yung godly character sa iyong sinasusukupan, natitiyak po natin na bibigyan kayo ng Lord victory. Ibibless po natin. Nako. Next. Second condition to have lasting legacy is holding godly conviction. Alam niyo po ay karamihan, bato-bato sa langit ulit Dahil karamihan gumagawa na ito, sige susundin ko rin. Sabi na, Pastor Rolly, marami naman, pwede naman siguro mag second wife, third wife, fourth wife, fifth wife, sixth wife. Kasi yun ang ginagawa ng karamihan Pwede naman siguro, Pastor Rolly, sisirain ko yung katawan ko everyday. Pwede naman siguro, Pastor Rolly, mag-set ka lang ng kunting, bond paper sa company na, di ba? Okay lang. Kaya makita po natin, you have to have a godly conviction. Holding godly conviction. Sabi dito, Deuteronomy chapter 6, verse 6-7, "In these words which I command thee this day shall be in thy heart, and you shall teach them diligently unto thy children, and shall talk with them when you sit in thy house, and when you walk by the way, when you lie down, when you rise up." Kaya upang ma-develop, magkaroon ng conviction ng ating mga anak, ay sasabihin po natin sa kanila yung sinasabi ng Diyos. Pag sinasabi ng Lord, do not lie. You should not lie. Do not commit adultery. You should not commit adultery.
Pinapakita po natin yung commandments ng Panginoon at sinishare natin sa kanila. Sa ating paglakad, one-on-one kayo ng anak nyo, sa yung pagtulog ng pamilya nyo, ay sinishare mo ito. Kaya makikita po natin na makita ng mga anak natin na may conviction pala yung mama ko, papa ko. Sabi po dito, there is a study that we call this, there are 605 senior pastor. It means to say the founder of its denomination. And what happened? 21 only have a biblical worldview sa sinasabi natin sa mundo. Kasi ang mundo ngayon, pasama na pasama eh. Sabi sa Book of Peter, ang mundo nito, pasama na pasama. There will come a time na ang katapusan na ito ng mundo, hindi na ginawa noon ng Panginoon during Noah. Gagawin ng Panginoon ay ipapadala niya tayo ng apoy. Yun ang last judgment eh. Sabi niya, this world, there will come a time that the Lord will judge this one by His fire. Kaya sabi ko, Lord, ang ginagawa ko ng mga building itong lalaki, sabi ko, meron akong ginagawa na shopping mall, $1 billion, sabi ko, pagdating ng panahon, sabi ko, masusunog lang pala ito. Eh yung tanong, nakanda po ba tayo pag dumating ito? Kasi ang ating kasi buhay, pag wala tayo conviction, okay lang. Kasi pwede tayo mag-adjust eh. Sabi dito, according to the Supreme Court, a preference is a very strong belief. Held with great strength, you can give your entire life in full-time way to the service of the preference. You can also want to teach this belief to your children, and the Supreme Court may still rule that is a preference. Preference is strong belief, but a belief that you will change under right circumstances. Ang ibig sabihin, dahil hindi ka naman nakikita ng Lord Brad, okay lang yan. Sabi na, dali mo na yung isang kupunban sa office mo. Kasi wala naman nakakita, okay lang. Dahil may conviction ka, sasabihin mo sa kasama mo, Brad, kasalanan yan. Conviction din tayuan mo. May isang bishop, ang name is Athanias, sabi niya dito, early bishop of Alexandria stoutly opposed the teaching of Arius, who declared that Christ was not the eternal Son of God. Kita po natin, ha? Sabi niya sa panahon niya, sabi ni Aristanias, sabi niya kay Aris, bakit dinideclared mo ang Panginoon na Son of God? Kaya ito ay kumalat sa emperor. Sabi niya kay Athanias, the emperor said to Athanias, do you not realize that all the world is against you? I know, said by Athanias, quickly answered, then I am against the world. Ang ibig po sabihin, pag may gumagawa ka ng bagay ng Diyos, marami ang magtuligsa. Tandaan niyo yun. Buong kasamaan mo sa trabaho, buong kapitbahay mo, buong kamag-anak mo. Sabi niya nga dito, then I will against the Lord. This is conviction eh. 2 Timothy, sabi niya, I'm not ashamed, for I know when I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Hold fast the form of sound words which you have heard of me. Makita po natin na ito si Timothy, meron sang mother, good character yung mother niya. Meron sa rin grandmother, good character ang mother niya. Kaya ito yung bata na ito ay nagpatuloy sa Panginoon, ginamit ng Lord. Sabi dito, Daddy had a little boy. Okay? His soul was white as snow. He never went to Sunday school because Daddy would not go. He never heard the word of God or commandments of God that fills the child's mind. While other children went to class, this child was left behind. As he grew up from babe to youth, Dad saw to his dismay a soul that was once snow white became a dingy gray. Realizing that his son was lost, Dad tried to win him back, but now the soul was once was white had turned ugly black. Kaya, tandaan po natin, pag meron tayong mga anak, bata pa, palakihin mo siya sa sa commandment ng Diyos. Kasi pag lumaki na yon, may sungay na, hindi mo na magawa yun eh. Ano, papatayan mo? The character of a child is like a column. That you cast the concrete of the column, he form already. Sabi nga dito, idinala niya ito sa kanyang preacher pastor Sabi niya, wala na. Sabi niya, ang kaluluwa ng anak mo,
ay hindi na mabago. Sa ating paglisan dito sa lugar na ito, we hope, meron pa tayong mga anak at saka mga apo na inalagaan. Tandaan po natin na simula sa kanyang pagkabata, palakihin nyo, never, never, never yung mga father. Pakita nyo yung mali. Kasi, kaya pag magsabi ang wife ko kunyari, sabi ko sa kanya, ba, naubos mo na yung 55,000? Sabi niya, hoops. Sabi niya, hindi ba sinabi mo, bibigyan mo yung tatay mo, bibigyan mo yung pinsan mo, kapatid mo? Ah, ganun pala. Minsan, tayo, yung padre de pamilya, tinitingnan natin yung wife natin na parang ginagastos lang ng wife natin yung ating mga kinikita. Pero the truth, kulang pa nga yung binigay mo sa pag-alaga ng iyong mga anak tandaan po natin, huwag po tayo magtanim sa ating mga asawa ng negative. Never, never put word of negative. Kahit sa mga anak po natin, pag sinabi mo kunyari sa mga anak mo, sabi niya, wala ka talaga pag-asa. Nagtatanim ka doon Nagtatanim ka ng seed sa kanya. Pag lumaki yan, sabi niya, wala kang pag-asa, wala pag-asa. Ganun naririnig niya sa tatay niya Kaya, tingnan niyo yung kaluluwa ng mga anak niyo. Number 3. Malapit na tayo ng 5 minutes na lang. Sabi dito, the 3 conditions to have a lasting legacy of godliness, sabi dito, demonstrating godly compassion. Colossians chapter 3, verse 21, Fathers, do not provoke your children, lest they be discouraged. Tayo mga ama at nagpapalaki sa ating mga anak, wag na wag kayo magbigay ng negative sa inyong mga anak. Kasi pag nagbigay kayo ng negative sa iyong mga anak, kikimkimin nyo yun. Paglaki ng iyong mga anak, sasabihin niya, ganun, yung tatay ko, sabi niya doon, palamura. Yung tatay ko, puro negative. Yung tatay ko, hindi mabait. Masakit yun di ba? Pag lumaki yung mga anak mo, at yun ang ugali mo, nako. Kaya, sabi dito, Ephesians chapter 6, verse 4, And fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up to the nurture and admonition of the Lord. Kaya tayo, pag nagkamali yung anak natin, kausapin po natin. Ang ginagawa ng mga mother, kuha agad ng, gano'n, hindi gano'n, relax. Relax. Kumakailan lang yung anak ko na bunso ay nagkasakit siya. Hindi ko maintindihan yung sakit. At of course, pag ikaw yung nanay, pag nagkasakit yung anak mo, diskaril ka. Hindi mo munawaan ang gagawin mo. Isa Saudi ako. Hindi niya naman ako pwede sasabihan, pupunta ka dito, titingnan mo yung anak mo. Sabi ko sa kanya, relax. Kasi, kung kalooban ng Diyos na siya'y gagamitin pa, bibigyan nyo ng buhay ng Lord. Tayo Kaya tayo, sa ating pagpalaki ng ating anak, hindi natin sila ipuprovoke. Sabi dito, next, we need parents that demonstrate love. Kaya, tayo yung parents, kailangan natin demonstrate yung pag-ibig natin sa ating mga anak. Kung ikaw yung asawa, i-demonstrate mo sa kanyang spouse at saka husband. Give and take Next, sabi in Titus chapter 2, verse 4, that they may teach the young women to the sober to love their husband, to love their children. Kaya, importante sa ating buhay, bago tayo umalis pagbalik natin sa ating mga tahanan, sasabihin po natin sa ating asawa, sabi niya, you are the best wife that I ever had. You are the best children that I ever had. Sasabihin rin natin ba, para mapalakas sila. Hindi tayo alis dito na wala tayong blessings ibibigay sa ating pamilya. Next, sabi dito, Galatians chapter 5, verse 13, Brethren, you have been called unto liberty, only use the freedom for an occasion to the flesh, but love, serve one another. Ibig sabihin, meron tayong kalayaan pumili Pero wag mo susundin yung dikta ng flesh mo. Susundin mo dikta ng espiritu mo. Na mag-extend ka ng pag-ibig. Before we end up, I want to read this one Okay, sabi dito, one of the main reason people hold false precision of God is our tendency to project unto God the unloving characteristic of the people we look up to. We tend to believe that God is going to treat us as others do. This is because our negative images are often rooted in emotional hearts and destructive patterns of relating to people that we carry with us from our past. Imagine a little girl of 7 who
was known only rejection and abuse from her father, whom she loves dearly. Pansinin nyo yung ama, palagi niya in-abuse yung anak niya. Alam mo na, yung anak na babae, mahal niya yung father niya. Pero wala sa amin nakita na, magandang halimbawa sa kanyang anak. Kaya in-abuse niya dito. Sabi dito, what is? At Sunday school, she is taught that God is her heavenly Father. What is her perception of Him going to be? Based on her experience with her natural father, she will see God as unstable, rejecting, abusing person she cannot trust. If your father was distant, impersonal, and uncaring, He will not intervene for you. You are unworthy of God's intervention in your life. Kaya napakahirap na pag ang ama at pag unkind ka sa anak mo, tinignan niya ang Diyos, unkind rin Kaya tayo mga parents kasi, tayo yung little gods. Tayo yung tinitingnan ng ating mga anak Kaya napaka-importante, magpakita ka ng kabutihan sa iyong anak. Para yung anak mo ay titingnan niya rin yung Diyos. Mabait ang Diyos. Di ba? Kung nagpapakita ka na accepted mo yung anak mo sa kanyang weakness, mabait ang Diyos, accepted ako. Nagpapakita ka, mapagbigay ka sa iyong anak, mabait ang Diyos, pagbigay ang Diyos. Demanding more and more from you, and no expression of satisfaction burning with anger, tolerance for mistake. You may have cast God in His image, you feel that God will not accept you unless you meet His demand, which seems unstoppable. This perception may have driven you to become a perfectionist. If your father was a weakling, you cannot depend on him to help you or defend you. The image of God may be that weakling. If your father is unworthy, titingnan ninyo ng anak mo Alam niyo mga magulang, nandito tayo ngayon upang i-celebrate natin yung 30 years anniversary. Ngunit sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi ito magtatapos, yung ating pagiging ama. Babalik tayo sa ating kanya-kanyang tahanan, at ipakita natin yung godly conviction sa kanila, godly character at saka conduct sa kanila, godly compaction, i-demonstrate natin sa kanila. Alam nyo, yung mga bata ngayon, hindi naniwala sa sabi-sabi Naniniwala sila sa makikita kanila Kaya, before you live in this congregation, you promise, not to me, you promise to God, Lord, I will come back to my home. I will never again speak negative to my children. I will never speak negative to my wife or to my husband. Period. Amen ba? Palakpakan nga natin, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, bago ako naglingkod sa Panginoon, sa totoo lang, bago ako naglingkod sa Panginoon, naalala ko na, isabi na natin ito, Johnny Umpong, Sabi ni Johnny, sabi ka, crush ko si Rospe. Ganun sabi ko, bakit hindi mo ligawan? Sabi ko, bakit hindi mo ligawan? Ligawan mo. Nandyan, mayroon ka kutsi, mayroon direktor yung papa mo, ganun. Kaya mo yan. Ganun. Pero, padaplis-daplis lang sa kay Rospe. Ganun. Iwan ko kung nag-propose nag-propose ba? Nag-propose pa Rospe? Hindi. Hallelujah. Praise the Lord. Yung totoo, yung panahunan natin noon ay tinitingnan ko ang priority ko yung pag-aaral Kasi alam ko na pag pinagbutihan ko ang aking pag-aaral, ito yung magdadala sa akin At hindi ako nagkamali At the same time, hindi ko lang pinagbutihan yung aking professions, pinagbutihan ko rin ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek first. This is the key verse. This is the key secret. Sabi ko yung siniran ko doon, ito yung secret ngayon. Sabi doon, seek first His kingdom in all His righteousness, in all these things shall be added unto you. Pag sinik mo ang Lord, nandun na lahat yung blessings, pero dadagdagan niya pa. Overflowing. Alam niyo mga kabats, ngayon, sinabi ko yung tatlong legacy na magpakita tayo ng godly character sa ating mga anak. Magpakita tayo na meron tayong right conviction
i-demonstrate natin ang ating pag-ibig. Alam niyo mga kabats, may pinaka-greatest legacy. Gusto niyo ba marinig ito? Gusto niyo ba marinig yung pinaka-greatest legacy? Parang hindi ko malakas. Gusto niyo ba marinig yung pinaka-greatest legacy? Praise the Lord. Alam mo, pag tayo ay titingnan ng Diyos, ito yung greatest legacy. Tayo lahat ay mapupunta sa impyerno. Kasi sinners nga tayo eh. Sabi ng religion, do this one so that you will be saved and never will be done. Hindi, ibig sabihin nito, tayo ay pinanganak na makasalanan dahil minana natin ito kay Adan and Eva. Ito yung pinaka-greatest legacy. Nakita ng Diyos yung bawat isa na hindi niya kaya yung sarili niya eh. Kahit mag-form pa siya ng 1,000 religion eh. Sabi niya, hopeless situation ng tao. Kaya ito yung greatest legacy, ibinigay ng Diyos yung ibinigay niya yung greatest legacy, that is Savior Jesus Christ. Iniisip po natin na, mga kabats, iniisip po natin na bago tayo mapunta sa heaven, ay gagawa tayo ng kabutihan. Pero sabi sa Ephesians chapter 2:8-9, sabi doon, for by grace you have been saved. Sabi doon, through faith in Christ. Sabi na, not from yourselves, this is the gift of God. Not from good works so that no one can boast. Ibig sabihin, ang karamihan na tao ay gagawa ng kabutihan upang matanggap ang kaligtasan. Hindi ganoon ang sinasabi ng scriptures. Tatanggapin mo si Kristo para maligtas ka. At sa pagtanggap mo itong faith ito, magpuproduce ito ng good works. Yun ang ibig sabihin upang maraming lalapit sa Panginoon. Kaya, inahamon ko kayo, lahat kayo, kasi sasabihin ko sa inyo, maybe, this is our last chance to see each other. Pero I will share to you the greatest legacy that ever had a man. Na eternal life, heaven is free of charge. Free. Hindi ito yung pupunta ka sa mountain, tatanggalin mo yung sapatos mo, pagdating doon, magpinitins ka, hindi ganon. Sabi doon, free. Kunyari si Dines, ay birthday niya, regaluhan ko mamaya ng cellphone, at binigyan niya ako ng 200. Ano masasabi niyo? Gift ba yon? Hindi na gift. Kaya ang greatest legacy ay eternal life na binigay sa atin. Free gift siya. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo lang sa iyong puso. Ngayon, lahat pa hindi pa nakatanggap sa Panginoon ngayon sa oras na ito. Ipagpipray ko kayo. Hindi kayo tatayo, erase niyo ng inyong hand nyo. Sinasabi ng salita ng Diyos, erase lang ang hand ninyong gusto tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. Kung gusto niyo tanggapin ang Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, God loved us so much. To those who receive Him, He gave His begotten Son, Jesus Christ. Those who receive Him, what is it? He will receive eternal life. Ngayon, pag tinanggap mo sa oras nito, matatanggap mo yung buhay na walang hanggan. Hindi mo pinaghirapan niya. Hindi mo, wala kang kapital, nanalig ka lang. At itong eternal life ito, forever ito. Hindi ito yung 1 year lang. Sabi sa Romans chapter 8, sabi niya, to those who receive in Christ, to those who are in Christ, there is no condemnation anymore. Sa oras nito, yung nag-raise ng hands, ipagpipray ko kayo ng matanggap nyo yung Panginoong Jesucristo. Hindi ako nag-i-offer sa inyo religion. Ino-offer ko si Jesus Christ. Buddha, religion expecting Jesus Christ will come back. Even Islam religion expecting Jesus Christ will come back. Even in a religion in South Korea expecting Jesus will come back. Why will expect? We can receive Him right now. Kaya sa oras nito, ipagpipray ko kayo upang tanggapin nyo ang buhay na walang hanggan sa oras na ito. Una, ipagpipray ko kayo, nabigyan kayo ng Panginoon ng pananampalataya. Pangalawa, manalangin ako na angkinin nyo panalangin nyo sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, ipagpipray ko kayo ng abundant blessings. Bibless ko kayo. Sa oras na ito, yung tataas na tatanggapin ng Panginoon, tanggapin yung buhay na walang hanggan sa oras na ito. Tinataas ko, Lord, sa iyong harapan, O Lord, ang aking mga kabat sa Diyos. Alam ko, Lord, hindi aksidente ito, Lord. Panginoon, yung tumaas ng kamay, O Lord. Alam mo, Lord, ang kanilang puso, O Diyos. And I pray, Lord, na ay yung Holy Spirit mag-minister, O Lord, open their spiritual ear. Open their hearts, O Lord, to believe you. Sa oras na ito, Panginoon, I commit this life, O Lord, sa oras na ito. And I pray, Lord, na kayo, Lord, ang magpapakilala sa kanila. Sa oras na ito,
ipagpipray ko iyo. Ito yung tinatawag na pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Manalangin ako, susundin nyo. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pag-ibig. Sa oras na ito, nagpapakumbaba ako. Sinusuko ko ang aking buhay at hiningi ko, Lord, aking mga kasalanan. Lahat ng aking kasalanan, simula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na ito, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Kayo nawa ang maghari na aking buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Mag-closing prayer lang ako. Diyos naming Ama, salamat sa iyong kabutihan, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na extend ang time, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong mensahe, Lord, naming pinag-aralan sa oras na ito. Hindi ito, Panginoon, maging lugo, kundi maging rima ito sa amin, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap sa iyo, Lord. Hanapin ka, O Lord, ng buong puso nila, O Lord. Panginoon, I pray to those, Panginoon, who receive you, O Lord. Panginoon, extend your favor upon favor to them, O Lord. Extend, Panginoon, your blessing upon blessing and victory to their life, O Lord. And I pray sa oras na ito, Panginoon, lahat mga kapatid ko narito, Lord, your power, O Lord, is not limited by distance. May mga sakit sa oras na ito, Panginoon, I stretch my hand, O Lord. Use my hand, O Lord, as your healing, Panginoon, tools, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, may mga sakit, Panginoon, sa heart, O Lord. And I pray, Lord, that you release your healing power right now in Jesus' mighty name. May mga sakit, Panginoon, sa kanilang spiritual, Lord. Panginoon, na hindi Panginoon nila makontrol, Lord. I pray, Lord, touch their hearts, O Lord. Panginoon, give them freedom, O Lord, to release from every vices, Panginoon. Panginoon, and I pray, Lord, sa oras na ito, lahat na rito, Lord, ano man ang uri ng sakit, O Lord, ay yung kamay, Panginoon, din na limitahan ng distansya, O Lord. Your hand, O Lord, extend, O Lord, from every part of their body, O Lord. Panginoon, we declared, Panginoon, healing, O Lord, upon healing, O Lord. Right now, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo, Lord, ang mag-minister, O Lord, as we leave this place, O Lord. Once again, Father, we thank you, Lord. We give back to you the glory, all the praises. In Jesus' mighty name, all brethren say, Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Rolly.